If nostalgia is a food trip, eto na yon. Dahil sa food trip na to ay pupuntahan at kakainan natin ang mga fast food na marahil nakalimutan nyo na pero sigurado ako mapapareminis kayo kapag napanood nyo. May mga restaurant na minsan na naging puno ng tao, puno ng ingay at puno ng alaala. Mga kainan na naging bahagi ng paglaki natin. Pero habang nagbabago ang panahon, unti-unting nawala sa eksena. Sa vlog na to, babalikan natin ang ilang Pinoy fast food at restaurant classics na minsang minahal, minsang nakalimutan, pero hanggang ngayon may iniwang lasa sa alaala. Mula pizza, hanggang manok, hanggang sa burger na pamilyar ang bawat subo. Hindi ito kwento ng hype, ito ay kwento ng mga kainan na minsang naging bahagi ng ating araw-araw. At ngayon, oras na para balikan sila. Forgotten fast food trip? Let's go! Yan mga batang 90s labas ang lumaki sa 3M Pizza. Hindi nyo gonna miss yan. Noong 1969, isang Pinay na pizza lover ang nagbalik sa Pilipinas mula sa New York. Dala ang ideya ng pizza pero may twist na Pinoy sa lasa at puso. Siya si Merly Jimenez kasama ang kanyang mga kapatid na sina Minerva at Milagros. Mula sa kanilang pangalan, isinilang ang 3M Pizza Pie. Nagsimula ito sa isang simpleng kiosk sa Araneta Arcade sa Quezon City, kung saan unang nalasahan ng marami ang pizza na malutong ang crust at may tamis anghang na sarsa, swak sa panlasa ng mga Pilipino. Ito ang panahong ang pizza ay hindi pa pangmasa, kaya't ang 3M Pizza ang itinuturing na unang commercialized Pinoy pizza brand na nauna pa sa ibang pizza chains sa bansa. Sa loob ng maraming taon, naging pamilyar ito sa food courts, school fairs, barkada hangouts at family dinners. Isang pizza na kasabay mong lumaki. Pero katulad ng maraming iconic na pangalan, kailangan mag-evolve. Noong 2006, pumasok ang bagong pamunuan na may layuning ibalik at i-reinvent ang 3M Pizza para sa bagong henerasyon. Mas moderno ang itsura, mas pulido ang proseso, pero dala pa rin ang lasa kinagisnan ng mga Pilipino. Ayan, so ginagawa na yung ham and cheese kanina. Nilagyan ng pizza sauce saka ng cheese, tapos yan, pinapatas yung ham. Classic na classic, ham and cheese ng 3M. Tapos umorder pa tayo ng isang classic flavor nila, tapos meron din isang craving na flavor, yun yung mga bago nila. Yan, another classic, yung kanilang beefy meat sauce. So basically, yung ham and cheese yan na nilagyan ng bell pepper, tapos yan, nilalagyan ng beefy na meat sauce. So bawat slice nilalagyan, para bawat kukuha dyan ay meron. Bango ah. Nice. Amoy childhood. Itsurang childhood. Grabe, na-miss ko to. And for sure, na-miss nyo na rin. Di na natin papatagalin yan. Na-melt na yung cheese. So, tapos ito talaga yung kilala siya, yung crispy na crust. Look at that, oh. Ito bali yung ham and cheese, yung pinaka-classic na flavor nila. First bite. Thank you, Lord. Sweet ham, crispy na crust, really cheesy. Kung merong Italian pizza, Chicago pizza, New York pizza, ari naman ang Pinoy pizza. Lagyan lang natin ng hot sauce. Tapos ari naman, yan. Grabe yun, no? Tapos papatuloy nyo ng konti yung meat sauce. Okay, pati yung cheese o natulog. Ari naman, pinagsama yung mga hilig natin mga Pinoy. Pinoy pizza, saka spaghetti, yung matamis na beefy sauce. Ito yung comfort food in a pizza. 3M yun. Ari naman yung isa sa mga bago nilang flavors. Ito all meat to. So bukod sa ham, yan meron din pepperoni. Ganun din, cheesy din. Saka saucy din. Ari naman yung mushroom. Mushroom pizza, sarap din yan. Pero ito ano na to, dito OG flavor, bago to. Ari naman yung mushroom melt. Yun. Grabe, nag-melt na talaga, oh. Tapos, kung nagtataka kayo kung ano ari naman ay tinda ng snack attack. Kasi ang kagandahan niya yun sa bagong mga franchise ng 3M Pizza, yung mga franchisee pwedeng magdagdag ng
items. As long as hindi directly nagko-compete sa 3M pizza. So ito, poppers and fries, susubukan din natin mamaya yan. Bagay na bagay sa pizza yan. Yun, yung pinaka-cheesy agad na kinuha. Cheesy. Tapos yung sweetness from the bell pepper. Tapos subukan na natin to. So cheesy fries na may cheese sauce, saka may cheese pa. Sa ilalim merong yan, mga chicken pops. Yan. Bagay na bagay dito. Ito yung napapaisip ko nung bata-bata ka eh. Sa school, nung binibenta to sa mga school, tulad nga nung sinabi ng franchisee dito, nung tinanong ko siya, kaya ito yung franchise na kasi ito talaga yung kinakain niya sa school niya dati. Rin naman yung all meat nila. So bukod dun sa ham and pepperoni kanina, ay naglagay ng bacon sa sisig. Isa sa mga modern flavors na ng ano yan, ng 3M. Rin naman yung all meat. At ang all meat ng mga kakaiba, in true Pinoy pizza fashion, ay may sisig. Saan ka nakatala nun? Yan naman ang lamang yan sa ibang all meat ng ibang pizzeria. Tapos sisig, syempre masarap yan na spicy. Lagyan natin ng hot sauce. Ang maganda sa 3M ngayon, yung tinikman ko yung mga OG pizza nila, nandun pa rin yung pinaka-soul ng 3M pizza. Kumbaga kung ano yung mission ng founder nito, nandun pa rin. Affordable, no fuss, familiar flavors. And at the same time, nag-evolve sila, nag-modernize sila. Kaya hopefully soon, 3M Pizza, maalala ng mga Pinoy at balik-balikan. At bukod dun sa chicken poppers and fries, meron din sila mga silog dito. Tapos pwede kang pumili ng sauce na gusto mo. Ito, cheese yung pinalagay ko. Hot silog with cheese. Ayos. Oh, big bite agad. Ito, kung gusto mo ng kanin, pwede to. Or habang pag umorder ka ng pizza, pasalubong mo sa bahay nyo, ito yung kakainin mo dito. Ayos. Yan, for our next stop, hahanapin natin yung marami nagsasabi na best fried chicken daw. Nakakita ka din, bakit hindi? Kumakalat ang branches, hahanapin natin yon. Nasaan yon? Fairness, ganda ng food court din sa SM South Mall. Yun, nakikita ko na from a distance. Noong dekada 80, bago pa man maging dominante ang mga global fast food brands, may isang pangalan na agad tumatak sa panlasa ng mga Pilipino, ang Kip's Chicken. Isang lokal na fast food brand na sumabay sa pagusbong ng mall culture sa Pilipinas, simple, diretso at nakatuon sa isang bagay. Crispy fried chicken na swak sa hinahanap ng mga Pinoy. Makikita mo ito noon sa mga food courts at mall restaurants, kasabay ng sine, lakad at simpleng reward pagkatapos ng mahabang araw. Para sa marami, ang Kip's Chicken ang isa sa unang fast food memories na tunay na lokal. Pero habang nagbabago ang industriya at dumarami ang malalaking international players, unti-unting nawala sa eksena ang Kip's Chicken. At habang hinihintay ng mga suki ang muling pag-usbong nito, narito tayo ngayon sa maaaring huling branch na nananatili. Tikman natin muli ang pamilyar na lasa na hinahanap ng mga nakakaalala. Yan, narin na tayo. Kip's Chicken. Paborito rin ni Pops Chewy of the Chewy Show. Sa kanya ko rin napanood. Ako walang memory na kumain dito. Kung meron man ay sobrang tagal na dahil bihira nga ang branches na rin. At titimusan natin what the fuss is all about. Si Aisha daw ay 2-piece. Tapos ako siguro chicken and spaghetti. Tapos order tayo ng mga side dish. At yun, nakikita ko na yung mga fried chicken. Ang pinagkaiba nila din Spanish rice yung rice nila. So para matimusan ko rin yan, dun sa aking chicken and spaghetti, order ko ng extra na Spanish rice. Parang ayos din yung chicken burger steak na yun. Parang kakaiba yun.
Sige. Sa halip na mag-extra ako ng Spanish rice, ay rin na lang ang i-add on ko. Para yun, may salad din yata rin. Isang slogan nilang Aria, chicken may look alike, but they don't taste alike. Tingnan niya natin. At sabi nila, good meal did not be expensive. And ano mo, not bad yung prices nila. Affordable. Ma'am, good afternoon po. A la carte lang po lahat. Isang chicken and spaghetti. May Thai part 2 kayo? May tayo namin. Thai part 2 yun. Sige, sir. Tapos isang 2-piece chicken with Spanish rice, a la carte din lang. Thai and leg part. Tapos a la carte din lang nung chicken burger steak, yung may vegetable salad, yung may regular salad. Burger steak, sir. Hindi po. Wala daw chicken burger steak. Yung crispy chicken meron daw, kila lang. Oh, dami nagtitake out din, no? Box yan binibili. Yan, Chewy, kasalanan mo to. Talagang niluwas pa namin din sa SM South Mall ang Kips. Yan. Kung tama ang tanda ko, ito na lang yata yung last remaining branch ng Kips kasi yung sa SM Mega Mall, nagsarado. Not sure kung nag-reopen na. Kung may iba kayong branch na alam ng Kips, let us know in the comment section na para mapuntahan natin. Pero for now, for sure, meron din sa SM South Mall. So, ang order ko ito. So, 1 piece chicken, tapos with spaghetti. Kita nyo naman yung spaghetti, oh. Kita nyo yung sauce, kita nyo yung chicken. Tapos yung chicken niya, kung titingnan nyo, parang similar nga lang naman sa, parang typical na fried chicken sa fast food. Although, iba yung kulay, as parang iba yung pagkalutong nyo. So, malalaman natin, saka yung lasa. Kita nyo yung mga itim-itim na yan, that's pepper. Malalaman natin kung may pinagkaiba sa lasa. Tapos, ito kay Aisha, 2-piece. Yan. Saka yung mga tira-tira niyan sa akin. And umorder din ako ng chicken sandwich. Ito yung crispy. Uy, look at that sauce. Yan. So, chicken sandwich na crispy. Maliit lang. Ang dami ng sauce. Pero tikman natin kung masarap naman. And dahil spaghetti ako, umorder ako ng Spanish rice. And then nag-add on din ako ng salad, macaroni salad. And tingnan nyo yung gravy, oh. Parang peppery doon, oh. Kapaalaman. Yan. Malaki yung chicken, ha. And looks juicy. First bite. Thank you, Lord. Grabe, kita nyo kung gaano ka-juicy yan. Tapos freshly cooked. Ang juicy, oh. Tapos hopefully narinig nyo yung lutong. Medyo maingay dito, eh. Pero grabe yung lutong and grabe yung lasa. Now, I'm not so sure na mas masarap siya sa Jollibee, KFC, McDonald's. Kasi syempre, iba-iba naman tayo ng panlasa. Pero definitely, this is different sa mga fast food chicken na nakakain natin. So I can see kung bakit marami lalo na yung nakakamiss. Yung nasubukan to dati, paborito to dati, na namimiss to ngayon. And ito na sign mo para kumain ka uli na rin. Ayan, ilalagyan mo pa ng gravy. Yan. Yan daw talaga ang pinaka-combo niyan. That is ridiculously juicy. Grabe. Peppery, yung pagka-peppery niya, hindi naman yung pepper yung malalasahan mo. Nag-complement siya doon sa flavor profile ng chicken. Tama-tama lang yung pagkaalat niya. Babalikan natin yan. Yan kakanin na natin ng Spanish rice. Pero bago yon, dinin muna tayo sa spaghetti. Yan. Yung spaghetti niya, paler than the usual fast food na talagang mapulang-pula. Pero tingnan natin yung flavor niya. Definitely cheesy. Looks good din, eh, no? Sweet style, pero hindi siya ganun ka-flavorful tulad ng ibang fast food spaghetti. Pero masarap. May konting pepper flavor and complement talaga siya doon sa lasa ng chicken, eh. Bagay na bagay talaga siya doon, eh. So, iba man yung lasa niya sa ibang fast food na spaghetti. Para sa Kips fried chicken, ito yung perfect na flavor profile para doon. And ito, try na natin to. Siguro dito, puro sauce ang aking malalasahan. Yan. It looks good. Makapal naman pala yung chicken. Talaga natabunan lang yung sauce. Yun yung soft bread, tapos yung sauce. Kung yun na-imagine mo na lasa niyan, yun na yun. For a snack or pandagdag sa order mo, panalo to. Tapos try natin itong salad. Lagi ko nakikita ito na ino-order na side dish, eh.
Kung ano yung niluluto natin sa bahay, yun na yun yung lasa. Very homey, very comforting, and tama-tama. Sinod ko to, Christmas season, Paskong Pasko ang lasa. May gagawin tayo dito mamaya. For now, try muna natin to with their Spanish rice. Yan. Samahan natin ng balat. Siyempre, gravy. Kaya pala, one of a kind, new experience sa Kips. Sabi ko nga, kaya pala namimiss siya ng mga may paborito dito. Kasi pag pinagsama-sama mo, on its own, bawat menu item, may kakaibang sarap, may kakaibang lasa. Pero pag pinagsama-sama mo, yun ang Kips fried chicken experience na hinahanap-hanap mo. Tapos are, yan daw ay kaulam din ng salad. May nakita ako sa TikTok na gumawa na rin nilagyan ng gravy yung salad saka chicken. Would it be weird to find out that this absolutely works? Nice! Macaroni with the gravy. Bagay ah. Kung first time mo dito, or kung regular ka dito, for sure, 1-piece chicken, 2-piece chicken with Spanish rice combo, panalo na yun. Pero kung ako sa iyo, ang iko-combo ko din o-order ka ng spaghetti for that cheesy goodness. Tapos, ito talaga, 1-piece chicken with Spanish rice. Or kung sobrang gutom ka, ay 2-piece. Add-on ka ng macaroni and that beautiful gravy. Here's hoping na dumami pa ang branches ng Kips Fried Chicken. Deserve nila na masumikat pa at deserve natin na makainan natin to regularly. Pero hindi pa dito natatapos ang ating forgotten fast food video. Malakasan din yung sunod natin, kaya kita-kita tayo doon. Ano yung Buendia branch nila? Grabe, parang almost 20 years since last akong nakakain din Tanda ko, nag-work pa ako sa Makati area. Kaya ito, nakakakain ako dito sa sa Moa branch nila noon. Noong panahong hindi pa uso ang drive-thru at wala pang food delivery apps, may isang fast food brand na tahimik pero matatag na nagsisilbi sa mga Pilipino, ang Tropical Hut. Isang lokal na fast food chain na naging bahagi ng araw-araw na buhay, mula almusal hanggang tanghalian hanggang sa simpleng kain pagkatapos ng maghapong laban sa buhay. Hindi ito tungkol sa hype, hindi rin tungkol sa pagiging uso. Ang Tropical Hut ay tungkol sa comfort food, mga pagkaing pamilyar ang lasa, parang alam mo na agad kahit unang subo pa lang. Makikita mo ito noon sa mga standalone branches at city corners, kasabay ng mga empleyado, mga estudyante at mga pamilyang sanay sa simpleng sarap. Habang dumarami ang malalaking international fast food brands, unti-unting napunta sa gilid at Tropical Hut. Mas tahimik, mas low-key, pero hindi tuluyang nawala. Hanggang sa dumating ang panahon na muli itong napansin, hindi dahil sa bagong menu, kundi dahil sa alaala. Isang patunay na may mga brand na hindi kailangan sumigaw para maalaala dahil sapat na ang lasa na kinalakihan. Very nostalgic, and I'm sure lahat kayo napapatanong kailan ako last na kumain sa Tropical Hut. Ari na ang sign mo para kumain ulit din Yan, ngayon kasi Saturday kaya walang opisina sa most of Makati kaya walang customers ngayon. Yan, hindi tayo masyado makakaabala sa ating pagbablog. Grabe. Ay, tagal ko nang hindi nakita ang menu na are. Grabe, ito yung ano nila Yung bago pa nagkaroon ng mga Food Panda sa Grab. Yan, may sarili silang delivery motorcycle noon. Yan ilang beses na pumunta sa dorm or apartment or bahay niyo yan noon. Umamin kayo sa comment section. Siyempre tayo ay magka-classic na cheeseburger. Saka yung clubhouse sandwich nila. Na-miss ko yon. And then si Aisha ay bistek ang lagi niyang ino-order din Gusto niya yung pagkaasim nun Tapos, we're hitting 2 birds with 1 stone when it comes to forgotten fast food. A&W. Although wala na yata ang A&W ngayon din sa Pilipinas, pero at least yung kanilang legendary root beer ay matitimusan natin din sa Tropical Hut.
Ang maganda din yan, may condiment station. Ikaw na lang ang kukuha. Kung tama ang tanda ko, classic din ay ketchup, mustard, saka hot sauce. Yan ang classic na combo ng condiments ng burger nila. Kung natatandaan nyo, itong Tropical Hot, nag-trending to parang mga 2-3 years ago. Nag-trending siya sa social media, yung meron nag-post na wala nang kumakain sa Tropical Hot. Tapos ang dami nag-reminisce, ang dami naging nostalgic yung mga times na kumakain sila sa Tropical Hot. Tapos ilang months, so sobrang lumakas yung Tropical Hot. Hopefully yung vlog na to magkaroon din ng ganung effect para sa Tropical Hot. Ayan, solid ending para sa ating forgotten fast food. Sa Metro Manila, nandito tayo sa Tropical Hot. Yan, excited ako na mabasa yung mga kwento nyo sa comment section kung ano ang kwentong Tropical Hot nyo. Ito, excited na ako subukan to. Ano kayang uunahin natin dito? Siyempre, tinatanong pa gayon, idea rin ng kanilang burger. Yan. So may mayo, may cheese. Ito yung classic nila Tapos tingnan nyo yung patty nila. Ibang-iba yung itsura sa mga patty ng fast food, di ba? Ibang-iba. Yan, mamaya natin lalagyan ng mga condiments. Kainin muna natin ang gayaan. First bite. Thank you, Lord. This is a classic fast food burger right here. Yung patty niya, yung alam mo na wala masyado extenders. Yung naghihiwa-hiwalay pag kinagat mo. Tapos soft bread. And then soft bread. Tapos ang sarap nung cheese with the mayo, saka yung burger patty. Tapos, yung classic na condiments niyan, ketchup, mustard, and then syempre hot sauce. Hindi ka nila pagdadamutan ng condiments din Ikaw na maglagay kahit gaano karami ang iyong gusto. Kumbaga, cheeseburger, yun na. Walang arte, hindi overloaded ng toppings. Honest to goodness na cheeseburger. So ito, makakain mo naman sa ibang fast food yan, given. Pero ito, Clubhouse yan. Usually, sa mga restaurant mo lang ang makakain yan. Clubhouse sandwich, loaf bread, perfectly toasted, may mayo, merong ham, tapos merong cheese and a chicken spread. Yan. At kahit fast food siya, this is restaurant quality right here. Ito yung nag-fast food ka, pero feeling mo kumakain ka sa isang restaurant. Para ka nasa clubhouse ng isang high-end na golf course. And speaking of restaurant, are kay Aisha to Ito yung lagi niyang ino-order. Ang pagkakatandaan niya din maasim to, kaya gustong-gusto niya. So hopefully, maasim pa rin. Maasim pa rin. And malambot yung beef. Yan, napangiti naman si Mrs. sa likod ng camera So, yun siguro ang na kung bakit parang kahit medyo nakakalimutan natin ang Tropical Hot, ay buhay pa rin sila. Kasi yung mga lasa nung pagkain nila, kung ano yung kinain namin almost 20 years ago, yung last time namin nakain to, ganun pa rin hindi nagbago. Ito ang isa pang saang fast food ka nakatala na may gayaan. Usually, di ba, fried chicken lang na. Alam mo yun, yung may breading, deep fried. Ito, spring chicken at kalahating spring chicken yan. So, spring chicken siya, so medyo maliit. And ito, you have to be willing to wait. So, ito, parang 17 minutes yung hinintay namin dito. Pero yan, maliit lang kasi spring chicken. Pero look at that skin, crispy and looks juicy. Ito ang pagkakaalat. Tapos, sausaw lang natin sa ketchup. Doesn't really matter. Gusto mo sandwich, may classic cheeseburger, may Clubhouse. Gusto mo ng heavier na rice meal, and I'm assuming marami dito sa Makati area nahanap rice meal. Ayan, may bistek Tagalog, may half na spring chicken, and to wash them all down. And dessert mo na rin. A&W root beer. Yan. Ito, wala akong memory na nakakain ako sa A&W. Probably siguro sobrang tagal na. Hindi ko tatandaan. So, root beer siya. Tapos, hinayaan lang natin matunaw yung vanilla ice cream.
Para root beer float, na root beer float ang datingan. Grabe. Ito yung ano eh, bagay na bagay talaga. Buti na lang, inabsorb nila yung root beer float ng A&W. Bagay na bagay dito sa pagkain nila. Gets ko na yung nag-viral sila 2 to 3 years ago na yung mga tinamaan ng nostalgia tapos kumain uli sa tropical hot, tuwang-tuwa sila. Gets ko na. Kasi kung ano yung natatandaan ko sarap, yun na yun pa rin. Both sa nourishment, both sa satisfaction, yun yung pagkain eh. Hopefully, it has a story to tell. It triggers happy emotions inside of us. At yun ang naramdaman ko sa food crawl na to. Kayo ba? Baka meron pa kayong suggestion ng forgotten fast food na sa sobrang forgotten ay hindi ko na naisip na isama sa vlog na to. Baka may part 2 tayo. Let me know in the comments kung ano naiisip nyo. Puntahan natin yan. Dito na natatapos ang ating forgotten fast food vlog. Pero hindi pa natatapos ang food trip natin ngayon. In case you miss it, binlog ko naman yung mga oldest restaurants in Manila, part 2. Panoorin nyo dito, kita-kita tayo doon. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food tips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.